Shalom! Ako si Rabbi Rich. Ngayon, titingnan natin ang isang makapangyarihang bahagi sa Mateo Kabanata 5. Partikular na ang mga bersikulo ni Henas at 20. Kinakausap ni Yeshua ang kanyang mga talmidim o alagad tungkol sa daan ng kaharian. Sinabi niya sa atin na ang sino mang sumuway sa pinakamaliit sa mga mitzvot o utos at magturo sa iba, na gawin din ito ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang sumunod at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila. Ngayon, nagbibigay ito ng hamon sa atin. Sinasabi ba ni Yeshua na kailangan nating sundin ng perpekto ang kautusan para sa kaligtasan? Ang sagot ay oo at hindi. Tinawag tayo na sumunod sa mga utos, ngunit ang ating pagsunod ay hindi ang batayan ng ating kaligtasan. Ipinapakita niya sa mga pinunong relihiyoso na kung nagtitiwala sila sa kautusan, kailangan nilang sundin ang lahat ng ito, isang bagay na imposibleng gawin ng sino mang tao. Pagkatapos ay may sinabing nakakagulat si Yeshua, maliban kung ang inyong katuwiran ay higit pa sa katuwiran ng mga tagapagturo ng Torah at mga prushim, Pariseo, tiyak na hindi kayo makakapasok sa kaharian. Isipin ninyo iyon. Ang mga Fariseo ay ginugol ang kanilang buong buhay sa pagtutok sa bawat tuldok ng batas. Paano magiging higit ang ating katuwiran kaysa sa kanila? Dahil inililipat ni Yeshua ang focus mula sa panlabas na gawa patungo sa panloob na puso. Ang tunay na teshuva o pagsisisi ay nagsisimula sa loob. Upang simulan ang mas malalim na pang-araw-araw na paglakad kasama ang Mesiyas, hinihikayat ko kayong bisitahin ang Walk with Yeshua app na nakalink sa paglalarawan sa ibaba. Sa pamamagitan ng pagtuon sa puso, natatanto natin na ang katuwirang kailangan natin ay hindi gawa natin. Ito ay regalo mula sa hari mismo. Sa kaharian, tinitingnan ni Adonai ang espiritu. Ang mga pinunong relihiyoso noon ay nagalit dahil akala nila ay tinatapos ni Yeshua ang kanilang relihiyon. Ngunit sa katunayan ay kinukumpleto niya ito. Siya ang katuparan ng Torah at ng mga propeta. Kung susubukan nating mabuhay sa sariling lakas, tayo ay magiging parang asing nawalan ng alat. Ngunit kapag nanatili tayo kay Yeshua, ang kanyang katuwiran ay nagiging atin. Ito ang puso ng paglakad na Mesyano, ang pagkilala na habang ang kautusan ay nananatiling may bisa hanggang sa matapos ang lahat sa huling paghuhukom, ang mga tumanggap kay Yeshua bilang Panginoon ay natatakpan ng kanyang perpektong buhay. Layunin nating maging refleksyon ng ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Palakasin nawa ni Adonai ang inyong puso na lumakad sa kanyang katotohanan at gabayan nawa ng kanyang kapayapaan ang inyong mga hakbang. Pagpalain kayo at samahan ninyo ako sa susunod nating pag-aaral.